Ayan, praise God. Actually, kinakabahan talaga ako pero mas kinabahan din ako kay sister eh. Kasi kailangan ganun ka, ka energetic, no? Ayan, so praise God. Salamat sa pagkakataong muli na ako'y nandito. So it's been a while. So this is my first time since my coming back. Parang mali-mali na yung mga English ko. So this is my first time since my last preaching 4 months ago. And my last preaching, sa totoo lang, hindi ko natapos yon. Masyado ako na-overwhelmed. So ipagpapatuloy po natin ngayon yung nakaraan. So sisimulan ko ulit. Tapos continuation ngayon. Amen. Pero bago ang lahat, ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon. Kahapon po, nagkaroon po tayong muli ng Youth and Kids Fellowship. Nagsimula po ako po si Sister Ria. Nagsimula ko pong magturo sa mga bata. At ngayon po'y ginagamit ng Panginoon po magturo sa mga mukhang mga bata. Amen? Amen. Agree kayo sa akin? So, dito po talaga ako natuto at nahasa sa mga bata kasi alam po natin yung mga batang attention span niyan maikli. Pero tayo po ngayon ay mga mukhang bata lamang at alam ko attention span ninyo ay malawak na. Kaya wag niyo po akong tutulugan. So, nagpapasalamat po kahapon. Marami po kami. Salamat sa Panginoon sa pagdadala ng mga bata dito sa ating bahay panambahan at sa mga magulang na ginagamit para dalhin yung kanilang mga anak. So sobra po naming galak, kahapon po ay meron kaming pansit. Amen, Pastor? So kahapon may pansit, first time na may pansit, pero first time na naubos ang kanin. So ibig sabihin, ganun po kaming karami, marami kami kahapon, and we are inviting you as well to come and join us every Saturday sa ating, pag may mga bata kayo, may mga anak kayo, every Saturday, sa ating Bible study sa mga bata for kids at meron din tayo for youth. And every third Saturday, nandito po tayo sa basement for our fellowship. Praise the Lord sa kalayaan na tayo nakakapanambahan sa Panginoon ng walang distraction. Amen? So we have to grab the opportunity. Amen po. So marami pong mga bagay na hindi natin napipigilan. Amen? Inevitable. Lagi ko itong pinapractice kasi ang hirap. Tinitingnan ko pa ito sa Google po, inevitable, inevitable, inevitable. Yan. Nag-google po talaga ako ng mga pronunciation. Siyempre, yun natin mapahiya sa Panginoon, no? We have to, we have to make the Lord be proud sa atin, sa pagkakatawag niya sa atin. So, marami po tayong mga bagay na dumadating every month. Kilala niyo ba si Judith? Yan ba si Judith? Ayun natin yung si Judith pero lagi siyang dumadating, no? Lagi tayong binibisita ni Judith. Amen. Si Judith. So bukod kay Judith, meron po tayong mga bagay pa na hindi napipigilan at isa po doon ay ating kamatayan. So pinantayan ko talaga yung saya ni Sister, no? Biglang kamatayan ang ating pag-uusapan ngayong araw na to. So patawad po sa inyo at ito talaga ang ating topic. Inunahan ko na rin si Pastor kasi malapit na mag-winter. So kailangan ko na itong maturo, Pastor, bago mag-winter. Yan. So, inunahan ko na si Pastor. Sa Pastor si Friday. Sa Friday, pakinggan nyo rin siya. So, part 1 to. Part 2 si Pastor. So, dahil po sa realidad ng buhay, alam natin na maikli ang buhay, so every second counts. And the way that we use life, it is sacred. Why? Because it comes from the Lord. This is gift from God. Not every day, everyone is waking up in the morning. So, the moment that you open your eyes, that is the first blessing. Amen? Amen. So, nung ako po nandito, wag na tayo magbilangan ng taon, baka magkakwentahan pa tayo ng edad. So, nang nandito po ako, 3 na po sa mga mahal ko sa buhay ang kinuha ng Panginoon. So, kwento ko sa inyo kasi isa kilala nyo na, like ko naman ako kwento si Tatay Toto ko, diba? So, dadagdag ko yung dalawa. So, yung una, laki po kasi ako sa lola. So, si unang namatay, si Lola G. Si Lola Ganda. So, hindi ko po siya inabot, nasa airport ako nang siya namatay. So, hindi ko na siya nakausap. Wala na siyang nasabi sa akin. Pero a year before that, nakauwi pa po ako at kinuwento niya yung family history namin na napaka-komplikado pala. So, makita natin na importante kay Lola yung pinanggalingan niya, yung history niya. Kasi yun ang naalala niya ikwento bago siya namatay. So, lito lang, nung nakaraan lang, October 23, namatay naman si Lola P. So, may Lola Ganda ako, so may Lola Pangit ako. Kasi dalawa sila sa bahay na Lola, nung mga bata kami, para hindi kami malito, yung isa daw ganda, isa daw pangit. So magkapatid sila, pero nakagisnan ko na si Lola P na katulong ni Lola G na nag-aalaga sa amin pag may pasok ang nanay at ang tatay, namatay siya due to pancreatic cancer. So namatay siya less than 2 months
when she was diagnosed with cancer, nandito na po ako, nakabalik na ako noon dito. So hindi ko na rin siya, inabot ko siyang may sakit pero hindi ko na rin siya nakausap bago siya namatay. And nakakatuwa si Lola kasi napaghandaan niya actually, hindi namin alam kung siya, alam niya may sakit siya, pero napaghandaan niya yung siya nagbayad ng bill niya sa ospital. Meron na siyang lupa sa sementeryo, meron siyang St. Peter, at higit sa lahat, siya rin gumastos sa lamay niya. Yan. So, it's a lesson to learn for us na lahat po yun, wala po siyang inabala at may naiwanan pa siya dun sa kanyang mga pamangkin at mga apo. So, syempre, hindi mawawala sa kwento si tatay. Tatay T. Tatay Toto, no? Si tatay ko namatay po ng pneumonia dahil komplikasyon ng cancer. So, nakasama ko pa po siya bago siya namatay few days. 2 days? A day, I think. Ayan, bago po siya namatay. So, he died after 1.5 months na na-stroke siya. So makita po natin, ang importante po kay Lola G, yung kanyang family. Importante kay Lola P, family din, kasi pinag-ipunan niya. Ang importante kay tatay ko, binili niya sa akin kasi yung mga utang niya na dapat bayaran. Yung mga dapat ipaayos sa bahay. So importante sa kanya masettle yon. Pero nito ko lang nalaman na din lang sinabi niyang bilin kay kapatid ko, yung gagawin sa kanya sa funeral parlor kasi kailangan po yun tinatanong yun sa St. Peter kung paano ihahanda yung patay. So, ang sabi niya po, ahitin ng ulo, wag ahitin ng bigote. So, na-realize ko po, importante sa tatay ko ang bigote. Napaka-importante kay tatay ko ang bigote, kaya pagdating po ng aming patay, nagulat kami, wala ang bigote. Baligtad. Inahit ang bigote, hindi inahit ang ulo. So, siguro nakakatawang na ngayon pag-uusapan natin, pero hindi ko ma-explain sa inyo ang galit ng mga tita ko na nakita nilang nawala ang bigote ng tatay ko. So, sabi nila, hindi kayo makakaalis ngayon hanggat di nyo nababalik ang bigote. Hindi nga, totoo nga to. Wala po. Nakakatawa lang talaga ngayon, pero mga panahon na hindi ako natatawa, ha? Siyempre, bili ng patay. Yun, alam mo sa mga matatanda, pag bili ng patay. Kaya ngayon pala po pag-isipan nyo na, kung ano importante sa inyo. Sa akin kasi kilay. Pag-isipin nyo na ngayon, meron pa kayong panahon. Binibigyan ko pa kayo ng... So, totoo po yan. Ibinalik na lang ang bigote. Kasi importante yun sa tatay ko. So, nakakatawa. Pero sa huling sandali ng ating buhay, nakafocus tayo sa mga bagay na gusto nating mangyari bago tayo mamatay. So, pinapatawag natin yung mga taong importante sa atin. Gusto natin kainin yung mga pagkain na gusto na natin kainin. Diba? Yung mga ari-arian natin, kung meron man na gusto natin ibilin. Si tatay kasi wala, kaya utang na ibilin sa akin. So, tsaka yung ibang mayayaman, may last will and testament. Pero I advise you, kahit hindi naman tayo mayaman, kailangan po natin yon, yung last will and testament. Kahit yung isang piraso ng lupa ninyong ilang square meters lang yan, pwede yung pag-awayan. So, kailangan yan ibilin. So, makita po natin yung importansya ng mga huling sandali sa ating mga buhay. Time matters because it is the stuff of life, and when the time is gone, so as life. Pag nawala ang oras, wala na rin ang buhay, kasi ang buhay at ang oras ay pareho. If we know that we will die soon, for sure we will make every minute count. Isipin na natin yung mga gusto nating makasama, di ba? Isipin na natin yung mga ari-arian natin na gusto natin ibilin, kahit yung mga anak natin, binibilin natin. Ang problema, alam ba natin kung kailan yung last time? Hindi natin alam. Okay po. Sana tama ang pagkakagamit ko nito. Yan. So sabi ni unknown, kahit pala santoy, hindi pala to remote. Kala ko remote. Ba't ayaw? Dito talaga? Di ko alam. Ikaw na nga lang, Marco. Samba. Ay, pag ganito. Ayan, nasira. Yan. Ayan, sabi ng unknown author, time waits for no one. So, hindi po natin masasabi sa oras na tumigil ka kasi mayroon pa akong kinakailangan gawin. So, we cannot stop time. You can use it, you can waste it, you can invest it, you can squander it, but either way, kapag ginamit mo ang oras, hindi mo na yan mababalik. Amen. Yan. Sabi naman ni John Ron, yan. Di ko alam kung kamag-anak to nung nabanggit mo nakaraan kasi sa'yo, Jim.
sa akin dyan. Or typographical error ako. Sabi ito, time is more valuable than money. You can get more money, but you cannot get more time. So, mas importante ang oras kaysa sa pera. Kasi pag nag-overtime tayo, nababayaran ang overtime, pero yung oras na nilagi natin doon, actually, hindi nila yun kayang bayaran. Even the Bible has a lot to say about time. Ano sabi na Ecclesiastes 3 verse 1? For everything there is a season, a time for every activity under heaven. Amen. But according to studies, nag-research po ako. According to studies, ang maximum age ng tao na mabubuhay is 78 years old. Kota na yun no? 78 years old. Pero meron pang isang pag-aaral ako na research, mauna daw mamatay ang lalaki. So hindi ko nga maintindihan ang pagkakataon ba't nauna pa ang mga lalaki, mas konsumido naman ang mga babae, no? Ewan, hindi ko lang alam. Ako mismo, magre-research ulit ako. Totoo kaya yun? Ayan. So, makitayo po tayong lahat. Sabay-sabay po natin basahin ang ating text sa 2 Timothy chapter 4, verse 9 to 22 po yan. Okay po, sige po, basa po tayo. 1, 2, 3. Timothy, please come as soon as you can. Demas has deserted me because he loves the things of this life and has gone to Thessalonica. Crescens has gone to Galatia and Titus has gone to Dalmatia. Only Luke is with me. Bring Mark with you when you come, for he will be helpful to me in my ministry. I sent Tychicus to Ephesus. When you come, be sure to bring the coat I left with Carpus at Troas. Also bring my books and especially my papers. Alexander the coppersmith did me much harm, but the Lord will judge him for what he has done. Be careful of him, for he fought against everything we said. The first time I was brought before the judge, no one came with me. Everyone abandoned me. May it not be counted against them. But the Lord stood with me and gave me strength so that I might preach the good news in its entirety for all the Gentiles to hear, and he rescued me from certain death. Yes, and the Lord will deliver me from every evil attack and will bring me safely into his heavenly kingdom. All glory to God forever and ever. Amen. Give my greetings to Priscilla and Aquila and those living in the household of Onesiphorus. Erastus stayed at Corinth, and I left Trophimus sick at Miletus. Do your best to get here before winter. Eubulus sends you greetings, and so do Pudens, Linus, Claudia, and all the brothers and sisters. May the Lord be with your spirit, and may His grace be with you, all of you. Amen. Tayo po'y manalangin muna. Salamat, Panginoon. Thank you, O Lord God, for your word. We know, Lord God, that you are the giver of the message, O Lord Jesus. We invite your presence, O Lord God. Open our ears, open our hearts, O Lord Jesus, and let us accept your word, O Lord God, at mabaon nga po namin ito hanggang sa aming pag-uwi. In Jesus' name, amen. Amen. Makakaupo na po tayo. So makita po natin dito, yung Apostle Paul made the most of his last days by writing to his protege, to his spiritual son, Timothy, when he was in prison. So imagine po natin yung prison. Let us put ourselves in the situation ni Paul. Kasi yung prison noon na sinasabi na dito sa Bible, hindi yun yung mga prison cell na meron tayo ngayon. It was actually a dungeon. So imagine natin ang dungeon, kuweba, madilim, malamig. Wala namang heater noon, di ba? So, dahil doon, makikita natin yung ating Apostle Paul, pagkakilala natin kay Apostle Paul, he was a brave man, zealous, di ba? Lahat gagawin niya for the Lord. But this time, we can feel that he was lonely because he wanted someone to be with him. And on that cold cell, dark cell, imagine that probably he cannot write properly kasi madilim eh. Maybe candle lang meron siya o yung flickering light from the lampstand, madilim. Pero ginawa pa rin niyang magsulat para sa kanyang minamahal na si Timothy. Amen. So let us, this is our title. Yeah. Come before winter.
So nabasa po natin kanina, una niya sinabi sa verse 9, come quickly, at sa verse 21, come before winter. So makita natin urgency sa boses ni Paul. May mga pagkakataon kasi na pag tayo nag-i-invite, lalo na ngayon magpapasko, no? Tara, sa amin na lang kayo mag-Noche Buena. Pero isip natin, di man ito mga pupunta no? Kaya pumunta. Wala ka palang handa. So, hindi ka seryoso. May mga ganyan tayo, di ba? Pero this time, Paul, he was serious. Yung sinabi niyang, come quickly, come before winter, nais siya talagang makita si Timothy on that time. Bakit po before winter? During that time, sa winter, Mediterranean Sea kasi mahirap siyang mag-travel. Probably may mga iceberg o matataas ang alon, so sarado siya during winter. And the next trip will be on springtime. So Paul was thinking maybe if Timothy will not come before winter, he is already dead. Kasi po si Paul nakakulong siya and he is to be beheaded from the command of Nero. So kung the last topic kasi yung finishing the race that we had last Friday, balikan ko na lang kasi yung iba hindi narinig. So Paul knew that he will die soon, but he does not know when. That's why he want to make the most of his last days to write this letter to Timothy and to appreciate. Daming tao niyang binanggit, di ba? This last letter, makita natin yung personalidad ni Paul bilang discipler, bilang tatay, bilang kaibigan. And imagine, di ba, pag matatanda na makakalimutin na sa mga pangalan, pero alam niya, ako nga hirap na hirap basahin di ba, yung mga pangalan nila, but he remembered every person that he had been with in his ministry. Hindi niya nakalimutan. Even those person then na naiwanan siya in his ministry. And number 1, nabanggit niya si Demas. Demas as disloyal, Luke as faithful, Mark as useful, Tychicus as available, Alexander as hostile, some believers as unreliable. So naisa-isa niya kung anong ginawa sa kanya ng mga taong ito at paano niya nakatulong, paano siya iniwanan. He also sent greetings to his friends in these places. He gave thanks to God. Hindi niya nakalimutan ng Panginoon. And he pleaded for Timothy to come before winter. So, ito po, kinakausap po tayo dito ng Panginoon. Come before winter. Hindi lamang po para to kay Timothy, but the Lord wants us to realize what are the things that we should not be delaying. What are the things that we have to do right now? So, let us see po. We have po 3 points. Tama naman. Ay, mapindot. Pakipindot na nga lang. Yan. Why come before winter? So, we have 3 points po. Seize the opportunity. Heal all the divisions. Cherish our relationships. So, dito po muna tayo sa number 1. Seize the opportunity. So Demas was not only appeared here in 2 Timothy, he has been recorded 3 times in the New Testament. Pero dito po sa binasa natin, nasabi he has gone to Thessalonica. So he was with Paul in other missions. He was being with him, working with him, but during this time, sinasabi ni Paul that Demas had become unfaithful. So pinapakita po sa atin ng Panginoon dito that even if we are in the ministry, even if we are in the missions, or we are with the Lord, we are not beyond temptation. So we can be tempted. So if we will not be taking care, like Demas, he had been loved the worldly things than the godly things. So umalis siya during that time na mas kailangan siya ni Apostle Paul. So Paul wrote to Timothy because he was thinking maybe Timothy will be departing also. Kasi Timothy was a young new pastor and he needed someone to guide him. That's why also we needed someone to guide us. It does not mean that we are in the ministry, we are workers already. We does not need anyone to mentor us. We need our disciples and we need our mentors. So whenever you have a calling from the Lord, we have to heed right away because the enemy will do something to stop you. If you have heard about the Lord's salvation, the gospel, you have to accept the Lord as your personal, you have to accept Jesus as your personal Lord and Savior right now, not tomorrow, not later. Marami pong di nakakapag-asawa sa pagsasabi ng wait tsaka ng later. So wag na po natin
Huwag po tayo magsasabi, wait lang, mag-iisip muna ako. So, ganun din po sa Panginoon, huwag na natin pag-isipan pag tayo tinatawag niya, yes, Lord, kagad. Because we don't know what will happen tomorrow. Tomorrow is not promised. Amen? So, we have to beware of temptation as well. We should not be distracted. The enemy will do a lot of things to distract you. So we have to focus on Jesus Christ. So we have to seize every opportunity. Meron po akong kwento. Nagkaroon daw po ng workers meeting si Satan. Pati pala si Satan. Tsaka syempre may workers meeting din sila. Pinagpaplanuhan nila tayo eh. First Friday O hindi lang first Friday. Oo, iba-iba yan. Hindi na tayo sinabayan. Kasi pinakikinggan muna nila tayo, pastor, bago sila nag-meeting. Yan. Miniting niya po itong kanyang mga demonyito kasi si Satan naman ay hindi omniscient, hindi omnipresent, hindi omnipotent. Pero meron siyang mga demonyito dyan na hindi natin nakikita. Baka may katabi kayo dyan. Maaari, di ba? Yan. So kinausap niya, sabi niya, demonying. Sabi niya, demonying one. Sabi niya ganon. Ano ang plano mo para sirain tong mga tao na to at di sila tumanggap kay Jesus? Sasabihin ko sa kanila, walang langit, Satan. Sabi niya, hindi mag-work yan. Kasi alam na mga tao, may pag-asa sila. Gusto nga nilang lahat, makarating sila sa langit. Di ba lahat, rest in peace, see you in heaven. Kahit di naman nakakilala kay Jesus, di ba? Akala nila lahat ng patay pumunta sa langit, di ba? Hindi yan mag-work. Ikaw naman, demonying to. Sasabihin ko, walang hell. Nandun nga sila di ba? So, lumipat na pala itong si demonying to Sasabihin ko walang hell. Sabi naman ni Satan, hindi yan mag-work kasi may konsensya ang mga tao. Tayo kasi mga Kristyano, conviction. Pero dati alam natin conscience, di ba? Safeguard. Conscience, safeguard ba yon? Di ba? Alam nila kung anong tama at mali. Madalas lang nilang ginagawa yung mali. Tsaka yung tama sa kanila, mali sa kanila, kala nila, tama. Pero alam nila, may konsyensya sila, hindi yan mag-work. Paano na ngayon yan? Matatalo na tayo ng miniting ni Pastor Roy. Wala pa tayong nagagawang trick. Si demonying trick. Alam ko na, Satan. Sasabihin ko, wag silang magmadali. May oras pa. So sabi ni Satan, tama, mag-work yan. Kasi marami sa atin pinapagwalang bahala yung mga bagay na importante. Later na lang. Diba? So, yan po ang nagiging tactic sa atin ni Satanas. That is a delicious plan, sabi niyang ganon. Dahil ang mga tao, mahilig silang mag-procrastinate in little things that would lead them to delay the more important things and cause them to neglect their spiritual lives until it would be too late. Amen? So, tingnan po natin ang sabi so the struggle for sin is real. Sabi dito, maaari tayong ma-distract, maaari tayong ma-tempt, maaari natin makalimutan na may nag-share nga pala sa atin. Di natin tinanggap kagad, may nangyari sa atin, di natin alam. So, ang sabi ng Panginoon, we have to seize the opportunity because the struggle for sin is real. Tingnan po natin si Dimas, lagi siya kasama ni Apostle Paul, marami silang mga nasharean, marami silang churches na natayo. At the end of the day, wala siya. Hindi siya napunta sa langit dahil naging unfaithful siya. So sabi sa Proverbs 27 verse 1, don't brag about tomorrow since you don't know what the day will bring. Amen. So hindi natin malalaman kung anong mangyayari mamaya, hindi natin malalaman kung anong mangyayari bukas. Wala pong nakalagay sa Bible na tomorrow, lahat today. Lahat now. Pag meron, sabihin nyo sa akin. Kasama pa sa Bible quiz yun? Ayan. So number 2, why do we need to seize the opportunity? Number 2, the needs of the work are many. Kailangan po natin i-grab mga opportunity sapagkat napakaraming gawain ng Panginoon and He need us to be His hands and to be His feet, to be His lips, to share the gospel. Kung mabasa po natin kanina, not all departures Paul has mentioned were desertion. Hindi naman siya lahat iniwanan dahil sila ay tumalikod na sa Panginoon. Iba po na send sa ibang nation to propagate the gospel and the kingdom of God. But ang nakakatuwa lang dito kay Paul, kahit nasa loob siya ng kulungan, informed siya, well-informed siya.
kung nasaan at anong kaganapan sa buhay ng mga tao. So, we can see that he is really an discipler, intentional discipler, kasi nakikibalita siya. Sinusulatan niya. Although matagal nakakarating ang mga sulat, but he find time to write and to send those letters to encourage those people because we need to be encouraged. May mga panahon that we are discouraged too. Pastors, leaders, workers, members, there are times that we are discouraged. Even Paul, in this moment that he's writing this letter, he felt discouragement. He felt loneliness. Kasi sinabi niya, only Luke is with me. So, hinahanap niya yung iba. So, Paul's thoughts, even though Paul felt lonely, Paul's thoughts were about the ministry. Iniisip pa rin niya yung paano niya didispatch yung mga tao. Iniisip pa rin niya kung paano pa rin mapapalaganap ang salita ng Diyos. Even on that moment that he is dying, he is still thinking of his calling. At the end of his life, yung pa rin pagkakatawag niya sa Panginoon ang nasa isipan ni Paul. So, basahin po natin. Sabi sa Matthew 9 verse 37, he said to his disciples, this is Jesus, the harvest is great, but the workers are few. Kaya praise God, dumadami po tayo. Salamat sa buhay ni Sis at nakapag-invite. And we know that every one of us, amen, we will have a great harvest because each one of us has been called. It's not an accident that you are here. You are here because the Lord has called you to be here. Walang ulan na makakapigil sa atin, di ba? Amen. Praise the Lord. There are lots of opportunities to bring people to God's kingdom, but the problem is only the workers. So, if now that we know that there are a lot of things to do in the kingdom of God, we have to say yes to the Lord and follow His leading. Amen. So, nakaraan po nabanggit po ni Ate Meds na hindi na daw po nakikita ang mukha ko sa social media. So, hindi po ako tumigil. So, hindi nyo lang po nakikita ang mukha ko, pero there are some of you na naririnig ang boses ko. So, hindi man ako nakakapag-post ng videos, I still sending voice messages. So, there are lots of things that we can do to share the gospel. The only thing that we have is to heed to the calling of the Lord. We have to follow. Napakarami pong opportunity binibigay sa atin ng Panginoon. Social media, kung gusto nyo mag-video, kung magaling kayong artista, kung magaling kayong mag-project sa camera, kung gusto nyo na, ako kaya po ako nag-voice message, mas share ko yung emotion ko, pour out ko yung feelings ko, kapag hindi nakikita yung mukha ko sa camera, kasi na-conscious ako sa camera. But, nakakatawa naman din kasi ang Panginoon, na-encourage, minsan, sabi ko, binabasa kaya nila to, pinakikinggan kaya nila to, kasi minsan kasi send ko palang amen. Sabi ko, ang bilis, tagal kong ni-record yun Sabi ko, parang 2 minutes yun amen. Pero pag hindi naman ako nag-send, meron naman mga bumabalik sa akin na, sis, I'm waiting for your message. You did not send today. So I know that if not everyone is hearing that message, at least one came back to me and said, I'm waiting for your message. Amen. So isang tao na yung nakapakinig ng salita ng Diyos, hindi yung sayang. Nadala natin siya sa Panginoon. Amen? So we need a support group. Hindi natin to kayang mag-isa. We need a family. We need a spiritual family. Not only do we need the church, but also the church needs us. Each of us individually possesses a unique expression of the Lord that only each one of us can carry. So kung kayo tinawag ng Panginoon to do a specific task, ikaw lang yun. Hindi mo pwedeng sabihin sa katabi mo, ikaw na lang. Kaya mo yan. So, meron siyang sariling panawagan, meron kang sariling panawagan. So, we have to focus on our calling, we have to focus on how the Lord wants to use us, and we have to improve ourselves. Ang daming means ng Panginoon to improve ourselves. We can attend trainings, we can attend Bible Institute, we can hear our preachings. Recorded na nga kaya pwede nating ulit-ulitin, di ba? Amen? Yan. So, next, why do we need to seize the opportunity? Because opposition to the ministries is strong. Yan, nabanggit dito si Alexander the coppersmith. So, hindi man nabanggit kung gaano kalaki yung harm na nagawa niya kay Paul, pero sabi niya dito, di ba, great harm. So, nag-uupo siya sa mga katuroan ni na Paul sa mga tao. There will always be an opposition to God's work
Especially the ministry of the Lord. Example po, kapag po tayo, may mga puno po ba tayo sa bahay? Sa Pilipinas, hindi dito, may puno sa bahay. May mga puno tayo, nakakita tayo mga puno. Ano ba yung mga, kasi nanay ko galit na galit dun sa mga batang bumabato ng ganun eh. Napupunta naman sa bubong natin. Ano ba yung binabato nila dun sa puno? Bunga. So ganun din po tayo. Pag tayo binabato, tayo ay abogado, sabi ni ate. Tayo ay namumunga. Kasi walang punong hindi namumunga na binabato. It means that you are doing something for the Lord. Nakikita ng mga tao that you've been being fruitful, you are being productive, kaya you are being opposed. So, hinahanap nila yung masasabi nila na mali sa'yo kasi alam nila yung ginagawa mo ay tama. Kaya sinisilip ka nila ng sinisilip. So, but those people that are opposing us, they are not our enemies. Baka awayin naman natin, di ba? Hindi sila ang enemy. Ginagamit lang sila ng kaaway natin. Our real enemy is Satan. In Ephesians 6 verse 12, for we are not fighting against flesh and blood enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers in this dark world, and against evil spirits in the heavenly places. Kanina banggit na natin kung may mga angels, 'di ba? Meron ding mga kaalagad si Satan diyan sa tabi-tabi. Yan. So hindi itong mga tao na nag-oppose sa atin ng kaaway natin, kundi ang kaaway natin ay si Satanas. You have to know your real enemy. Next is we have to seize the opportunity because the time for work is short. Ang sabi po sa John 9 verse 4, we must quickly carry out the task assigned us by the one who sent us. The night is coming and then no one can work. So there will be time that what you are doing right now, sharing the gospel, what we are doing right now here, fellowship, going to church, we will not be able to do it anymore. Time will come, we cannot also bring our Bible, we cannot read our Bible. That's why we are encouraged to memorize the verses. So time will come, sabi ni Jesus Christ, that then no one can work. So we have to not delay the Great Commission. The Lord is coming and also His judgment. So there's urgency in doing our ministry. So what we are doing right now will not last forever. So do not delay. Ngayon pa lang po, di ba? Meron na tayong mga restrictions. Nagsisimula na mga restrictions. But we have to make the most of what we have right now to do the Great Commission. Amen? So you don't have to be an evangelist or to be a pastor to share the word. You have to be witnesses. Witnessing means you are sharing what the Lord has done to your life. Madali na yun di ba? Kasi ikaw mismo, you personally, kwento mo yun. Yun lang naman i-share mo sa ibang tao. Actually, nagawa ko nga yun, pero parang natawa nga yung sinabihan ko, nakwento ka na to kay Verlene. Sabi ko, ewan ko natatandaan niya. Sabi ko dun sa friend ko, long time friend ko na siya, si Weng. Nag-attend yung anak niya, pero hindi namin siya mapa-attend. Kilala rin to ni Pastor kasi every December kinakaroling namin siya. Pero hindi namin siya. Hanggang sa nagkasakit siya ng cancer, nakikinig siya sa sharing, pero hindi pa rin po namin siya napapapunta dito sa church. Pero gustong-gusto niya yung Bible sharing. So one time, sabi ko sa kanya, alam mo ba, Weng, pinagpapasalamat ko sa Panginoon kasi Dove na yung sabon ko ngayon. Tapos para siyang, ano kayong problema nitong si Ria? Anong problema doon kung Dove ang sabon niya? Kasi yung sa Pilipinas, ano ba yun, safeguard lang yung sabon ko, Lifebuoy lang ata yun. Kaya tapos, pag napapadala ang tita ko, yung dial na sabon, di ba? Sabi ko ngayon, pinagpapasalamat ko na Dove yung sabon ko. Parang natatawa siya sa akin. Pero those simple things, really, I thank the Lord. Kasi na-experience natin yung, kumbaga sa atin nga, vanity na yun makapag-experience ka ng Dove ang sabon mo, tapos madaling bilhin, kasi hirap pa rin bilhin nun sa Pilipinas, di ba? Ang gusto ko lang sabihin sa kanya na ang Panginoon, maraming bagay na naibibigay sa atin na maliliit na hindi natin na ipagpapasalamat. Amen? Yan po. So even though, yan po, sabi ni Lord, seize the opportunity. We have to grab the opportunity that He has given us to do the work assigned for us. But even though the work of the kingdom needs us as His worker, it does not depend on us. If you don't follow, it does not mean that the work of the Lord will stop. He will use somebody else. And that blessing that's supposed to be for you will be given to that somebody else who will say yes to the Lord. Amen. So sayang.
Yan. So dahil dyan, may kwento ulit ako. Pero kwento na lang no? Yan, may kwento ulit ako. So gusto ko po talaga mag-teacher. Obvious ba? Gusto ko talaga mag-teacher. Gusto ko talaga mag-teacher. Kaso sabi ni Lola G, mga kamag-anak natin nag-teacher, hindi nakapag-asawa. Nag-dentista na lang ako. Ngayon alam niyo na kung ba't ako dentista. Pero, pag tinawag ka ng Panginoon na maging teacher, babalik ka ng Panginoon sa pagiging teacher. So I'm very glad that the Lord had bring me to that desire. Even though I'm not teaching to the university or to any school, mas maganda yung tinuturo natin, ang salita ng Diyos. At sino nagturo sa akin? Ang Panginoon din. Who hired me? The Lord also. And He will give me the reward. Amen. Eternal reward. So if God has called us for a task, He will direct and keep on redirecting us. Kasi minsan tayo iwas ng iwas Babalik tayo doon ng Panginoon. To fulfill His great plans for you, there will be times also that we are alone, no encouragement, no support. So gusto ko po yung basahin sa, hindi ko po kasi nailagay dyan, doon sa binasa natin kanina. Binasa na po natin yung kanina, gusto ko lang ulitin yung sinabi ni Paul. Sinabi ni Paul sa verse 16 to 17 ng 2 Timothy chapter 4, verse 16 to 17, sabi niya dito, at my first defense, kasi pumunta siya sa korte at my first defense, no one stood with me, but all forsook me. May it not be charged against them. Makita natin na naiwanan si Paul mag-isa, pero ang sabi niya, may it not be charged against them. Walang sama ng loob si Paul, kahit siya lamang mag-isa. But the Lord stood with me and strengthened me so that the message might be preached fully through me, that all the Gentiles might hear, and I was delivered out of the mouth of the lion. So who benefited? Who benefited nung mga panahon na yun na hindi iniwanan ng Panginoon si Paul? Di ba tayo? Kasi sabi niya dito, hindi ako iniwanan ng Panginoon dahil nais niya na marinig ng mga hentil ang mabuting balita ng Diyos. At sino ang mga hentil? Tayo. So ang panawagan ng Panginoon sa kanya ay na-fulfill kahit na iwanan siya ng lahat ng mga tao, kaibigan niya, hindi siya iniwanan ng Panginoon. Amen? And we are the beneficiaries nung benefactor pala. Wrong English, no? Benefactor. Nang nagawa na yon ni Paul through the help of the Lord Himself. Amen? The Lord stood with Paul, the Lord strengthened Paul, the Lord rescued Paul out of the lion's mouth. So if God will call you to commit to His ministries, He will never leave you alone. Amen? Excited na kayo sa mga ministry na pinagkaloob sa inyo ng Panginoon? Amen? Kasi ang kasama natin mismo sa bawat hakbangin ay ating Panginoon. Amen? So, next, point number 2, why come before winter? Kanina, we have to come before winter to seize the opportunity. Number 2, to heal the divisions. Nabanggit po niya kanina si Mark. This same Mark, kwentuhan ko po kayo, kasi kinakailangan po talaga natin malaman kung sino to si Mark or si John Mark. Siya po yung sumulat ng Mark. Obviously, kasi Mark, no? Pero itong si Mark, nagkaroon po sila ng this agreement ni Paul. So, ibig sabihin pala, pastor, normal na magkaroon ng argument at disagreement ang mga kapwa mananampalataya? Yes, of course. Huwag natin sabihin na ayoko na sa church na yon kasi nag-aaway-away. Punta ako din sa kabilang church, naku, nag-aaway-away din pala. Because it's normal. We came from different backgrounds. We have been brought up from different families. Amen? So meron tayong magkakaibang paninindigan, may magkakaiba tayong ugali, but we have a common denominator and that is the Lord Jesus Christ. Amen? So, dito sa mga pangyayari na to, si Mark kasi noong unang mission nila, hindi niya tinapos. Na ikinasama ng loob ni Paul. Hindi naman binanggit dito kung bakit umuwi si Mark at the middle of the mission. Baka gusto ni Mark mag-asawa. Binata ba tong si Mark? Di ko alam. So, umuwi siya, hindi niya tinapos ang mission. Ngayon, sa pangalawang mission, sabi niya, sama ulit ako. Sabi ni Paul, di na. Mamaya, umuwi ka na naman eh. Barnabas, being the encourager, sabi niya kay Paul, sama na natin si Paul. At kamag-anak kasi ni Barnabas si Mark. Sabi ni Paul, hindi ko na siya isasama. Galit si Paul. Kaya nagkaroon ng division. Paul
chose Silas. Kilala natin si Silas, yung kumakanta sila ni Paul in chains, di ba? Praise and worship. And Barnabas went with Mark. Paul and Silas went to Asia Minor, and Barnabas and Mark went to Africa. Yes, lumaganap po ang salita ng Diyos, pero lumawig din yung kanilang pagkakahiwalay ng may sama sila ng loob. And the Lord will not be pleased on that. Sometimes tayo din ganun, no? Wala nang problema, basta gawin ko na lang tong ministry ko. Ano naman kung galit sa akin si sister tsaka si brother, problema niya na yun. Basta ako, maggagawin ko tong pinapagawa sa akin ng Panginoon. But, makita natin, hindi rin naman natahimik si Paul eh. At the end of the day, anong sabi niya? Bring Mark because he is useful to my ministry. So probably, hindi lang nalagay din sa Bible, probably kinausap niya na si Mark. Nakapag-ayos si Paul, pinag-usapan nila yung mga bagay, yung problema nila, pinag-usapan nila, inayos nila because they know that they cannot go forward to the ministry of the Lord if they cannot heal what is in between, what is among them. So when there are conflicts, we have to resolve it. We should not delay. Para po yung sugat eh. Pag ang sugat, tinakpan, ano ba nangyayari? Hindi naman gumagaling eh, di ba? Pag binuksan mo, sariwa pa rin. So you have to expose it. You have to be open on what you are feeling. Huwag mong itago. Kasi pag tinatago, lumalalim. Di ba? You have to, yes, you have to say it. So there should be reconciliation between the children of God. Hindi po abnormal na tayo hindi magkakasundo. It's normal. Ang abnormal, yung hindi na tayo ulit nagkasundo. Wala na tayong pinagkaiba sa unbelievers pag ganun po ang nangyari. Amen? Amen. So lahat po ng problema ay may solusyon kung may komunikasyon. Amen. So ito po, lagi po natin itong binabanggit eh. Ito kasi itong pinatawag ako ni Pastor Carlos biglaan, hindi ko naman kabisado. Kaya naalala ko siya. So Hebrews 10:24-25. Basahin po natin na sabay-sabay. To motivate one another to acts of love and good works. And let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. Amen. Favorite po natin yung 25 dyan. Let us not neglect our meeting together. Bakit po? Nabubusog tayo dyan. Amen. Amen. Nakakalimutan natin yung, kinuha ko po ito yung mas madaling intindihin kasi sa NKJV, stir up love. So dito, let us think of ways to motivate one another to acts of love. It means, why we have to think of ways to motivate one another? It means that love not just happen. We make it happen. We have to think of ways that to love one another. We can meet together without love, fasad lang. Punta ako doon kasi may pagkain. Pero hindi ko naman love yan si brother, hindi ko love yan si sister. Kahit di ko sila batiin, okay lang. Diba? Pero ang nais ng Panginoon dito, kaya inuna niya yun eh. Yung 24, yung think of ways to motivate one another to acts of love and good works because the Lord wants us that our motive of fellowshipping is love. Amen? Not food, not anything else. Totohanan lang, di ba? Minsan kasi pumupunta tayo talaga sa church dahil sa pagkain. Real talk lang. Yes, o kaya naman nalulungkot lang tayo, wala lang tayong makasama. Para lang pampalipas lang ba ng sama ng loob. But we don't make a chance to love one another. Kaya kapag tayo nagkaroon ng problema, madaling umalis. Kasi iba yung attachment pag mahal mo eh. Pag mahal mo, babalik ka. Amen? Amen. Yan. So next is, cherish our relationships. Pangatlo na po to, why we have to come before winter. Number 1 is to seize the opportunity. Number 2 is to heal divisions. Number 3 is cherish your relationships. So Paul is not only talking about ministry here. He's talking about relationships. That is why he had mentioned a lot of names here in the Bible. No? Yung iba, hindi natin sila nakikita doon sa ibang chapters. Probably they are working behind the scene. Hindi sila talaga yung mga kasama ni Paul. He even mentioned some of his fellow leaders and trusted companions. In addition to his quote, baka paborito yun ni Paul, no? Hindi nga natin alam ba't pinakukuha niya pa. Pwede naman siya sabi kay Luke na, pahiramin mo na lang ako ng quote, di ba? Tapos, yung parchments, probably walang pinaliwanag dito. Baka yun Old Testament or mga kasulat-sinulat niya, no? Yung
Word of God. Probably those are Word of God na gusto niyo ulit basahin. But I think the Lord revealed it to me nung tinatanong ko, bakit ba Lord, pinipilit niya pa ipakuha yung coat? Luma na yun. Maaring sara-sara na yun. Baka may mancha pa yun ng dugo niya kasi ilang beses na siyang nasaktan. Di ba? Binato, nilati ko. Pero yung pinapakuha niya, most probably, it is not about these things. It is about Timothy. Para magkaroon ng dahilan si Timothy na bumalik. Timothy was a pastor in Ephesus. Marami siyang pwedeng ginagawa at maaaring hindi siya bumalik kaagad. But knowing that this coat, it's cold, magiginaw si Paul doon, kailangan niya na, these parchments, gusto niya ulit mag-aral ng salita ng Diyos, he will have a good reason to come back before winter. Winter is a symbol, spiritual symbol in many ways. It can be the end of life. It can indicate chilling of relationships or a season of endings. So we have to come back, mga kapatid, before it's too late. Kailan pa po tayo babalik pag matigas na po yung puso natin? Kailan po tayo babalik pag manhid na po tayo? Kailan tayo babalik pag we are growing cold to each other? Hinayaan na lang natin na panahon. Sabi natin, time heal all wounds, di ba? But I don't think so. It does not heal all wounds kasi kinakailangan ayusin ang mga bagay. Yes, kailangan pag-usapan. Kailangan ngayon magkaroon ng linawan. If you have to go, you have to fix now. If you have to say something, you have to say it now. Don't delay. We don't want to live life with regrets. You want to live life with regrets? Yung gusto nyo sabihin, sana nasabi ko. Hindi ko nasabi. So we have to set our priorities right. It is okay to reach our ambition. It is okay to reach our goal. Kung may mga ambisyon tayo, may mga nais tayong gawin sa buhay, it's okay, but do not neglect the things that matter. What is the number one that we neglect? We have to come back and genuinely desire to grow in our faith. Sometimes, we intend to read the Bible. Sabi natin kay Lord, ngayon, ayan na naman, natinamaan na naman ako. Simula na ako ng devotion ko. Kaso nagkaroon ka na naman ng dami-dami mo na naman problema, nagkaroon ka na naman maraming obligasyon, nagkaroon ka ng trabaho, kasi dati wala kang trabaho eh. Kaya nakakapagbasa ka ng Bible. Nung nagkaroon ka ng trabaho, busy na ako, Lord, di na ako makapagbasa ng Bible. So we neglect the most important one. And who is that one? God. God is essential. He should be the number one priority. Amen? Kumusta na po ba yung quiet time natin? Very quiet. So very quiet na ang quiet time natin. Amen? So there are things that there are positions that are irreplaceable. Those positions that you have in your work, somebody can replace you, maybe better than you. But sa ating mga anak, tayo lang nanay at tatay ng mga yan. Amen? So, sa ating mga asawa, mahirap naman na sabihin mo, maghanap muna siya ng ibang asawa habang busy ka. Diba? Sa mga anak natin, pwede natin ibilin sa yaya. Huwag na natin ibilin ang asawa sa yaya. Mahirap yun, diba? So, there are times that we have to fix our schedule. It does not mean na hindi mo gagawin yung ibang mga bagay. You have to just set your priorities right. God, family, ministry, and work. Amen? Hindi naman siguro magagalit si Lord pag inuna mo naman yung family mo. Minsan kasi nalito, pero syempre unahan natin si Lord. Huwag natin kalimutan ng ating devotion, Bible study, Bible reading. We don't know if our time will come, mga kapatid. Kaya sabi dito sa James 4:14, how do you know what your life will be like tomorrow? Walang nakakaalam. Your life is like the morning fog. It's here a little while, then it's gone. So, if you have to say, I love you, say it as often as you can. If you have to say, I'm sorry, say it as much as needed. Say thank you to the Lord for small things. Kahit sa mga kapatid natin, pag yung isang simpleng kumusta ako, personal, isang simpleng kumusta, kasi minsan may kinumusta ako, kumusta bro, may pag-aaral tayo, nagalit sa akin. Kasi hindi naman daw talaga siya ang kinakamusta ko. Kinukumusta ko lang siya dahil daw sa pag-aaral. Sometimes, we need to just say, how are you? Beyond any reasons, diba? Gusto mo lang talaga siyang makumusta. Gusto mo malaman kung ano na ba, gusto mong malaman kung ano na ba nangyayari. Catching up. Madalas namin gawin yan ni Verlene, catching up. We're just catching up. Meron kaming date niyan palagi, no? So, we want to feel like that you are important to that person. That's why they are asking you, how are you? Amen? So a single word of encouragement can make a big
difference. I believe Paul had done to finish his race and fix everything that matters before he died. He had seized the opportunity of serving the Lord through propagation of His kingdom. He had fixed his relationships with his co-believers. Wala kasing asawa si Paul. And showed that his love and appreciation to his disciples, friends, and spiritual family. I believe he died with no regrets at all. How about us? Time is running. So mga kapatid, I'm inviting you, before this day ends, think of somebody, maybe meron kayong nais na kumustahin, meron kayong mga tao na hindi na nami-message, just one text away, just one call away. So tawagan po natin sila, i-text po natin sila. So, hindi naman kasi sa oras sa ating kamatayan, paglalaban pa rin natin, pinaglalaban natin. Ako kasi tama, ako kasi ang tama eh. So, wala na po yun. If you have to fix things, say sorry first, kahit hindi ikaw may kasalanan. It does not matter, hindi naman po natin yun. Hindi na magiging dahilan ng kamatayan natin, yung hindi pagsasorry. So, don't live a life with regrets. Most importantly, give thanks to God who never fails to bless us at all times. Amen. Amen. Ayan po. Etong tanong, did Timothy go? Sa palagay niyo ba nakabalik si Timothy before winter? So that is a big question. Wala pong nakalagay sa Bible. So it is not clearly stated in the Bible if he had gone before winter. Hindi po natin ito masasagot. So marami po diyang mga debate kung nakabalik. Pero itong second question, masasagot natin to. Will you go? Will you come back before winter? Kayo na lang po makakasagot niyan, mga kapatid. Si Timothy, hindi natin alam kung nakabalik sila. Pero kayo po sa mga sarili ninyo, malalaman niyo kung makakabalik kayo bago mag-winter. I had lost a chance. Bago po natin pakinggan yung kakantahin ng worship team, kasi this song had been comforted me. Because I had lost a chance. Ako po, mga kapatid, don't be like, wag niyo na akong tularan. Kasi nung pumunta po ako dito, hindi po kami in good terms ng tatay ko. Kaya I promise nga na every time na magpipreach ako, sasama ko siya, tsaka istorya namin dalawa. So we are not in good terms. Galit ako sa kanya. Actually, that motivates me to go out from our country. Yung galit ko sa tatay ko. But then, nung nakakilala ako ng lubusan sa Panginoon, natutunan ko siyang patawarin. Yun nga lang, hindi ako lumaki doon sa pamilya na nagsasabi ng I love you. So, no moment na yon, hindi ko nasabi na hiya ako, hindi ko siya nasabihan ng I love you. Tinanong ko sa nanay ko, Nay, alam kaya ni tatay na mahal ko siya? Oo naman. And this song comforts me whenever I'm hearing this song, that I know that my father knows that I love him very much, and the one that he had now with him, love him most. So, pakinggan po natin ang worship team, and I do hope that you can answer that question, will you come back before winter? Amen po. God bless.